yung character ng ating Panginoon. Kasi alam niyo po, pag nag-pray ka at you believe that God is our provider and you never doubt that God will provide, hindi ka gagawa ng sarili mong option. Hindi ka gagawa ng sarili mong option. Amen po ba? Amen. For example, sample to ba? Ay, hindi po sample. It's my, ako na lang, huwag na po kayo. At least ako lang sa sarili ko, ako lang yung mag-ano. Alam niyo, may prayer. Marami nang nasa isip ko. Mainit na rin ulo ko. Naiinis na ako, nagagalit na ako. Nai-stress na ako. Nag-pray na ako na. Pero na-stress pa rin ako. Then after that, gumawa sa'yo. Kasi akala ko yung oras, wala nang oras. Wala nang time. Need ko nang magbayad. Baka ma-penalty ako. Pero alam mo, sakto talaga ang Diyos. Saktong-sakto siya sa Diyos. Perfect. Kaya sabi niya, tingnan mo. Instead, yun, magsasalita ako sa maraming tao. Pero you're doubting. Lord, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Pwede bang iba na lang? Pwede bang siya na lang? Pwede ito na lang? Amen. Alam mo, minsan, pinipili ng ating Panginoon kayo kasi kilala niya kayo. Kilala ka niya. And minsan sa sitwasyon, nakala mo wala nang paraan. And this is testimony ko po to, pero tapos na po ito. Tapos na po ito. Tapos na. Tapos na po ito. Alam nyo minsan, hindi po yung sitwasyon ang binabago ng ating Panginoon. When you pray, be sensitive. Na minsan, hindi niya inaalaw na mabago ang sitwasyon. Ang inaalaw niya, maintindihan mo na sa sitwasyong yun ay kailangan mo ang Diyos. Sa sitwasyon na yun, ang kailangan mo ay mag-rely ka sa Diyos. Sa sitwasyon na yon, ang baguhin sa'yo yung mindset mo at ang puso mo. Kung paano ka magre-response sa sitwasyon na meron ka. You will be more arrogant. Alam nyo, nagpipray ako sa Panginoon. Lord, teach me how to love my pastor. More. Hindi lang sa gawa, hindi lang sa na mamahalin mo lang ba siya kapag maganda yung ginagawa niya sa'yo? O kung hindi na pabor sa'yo yung mga ginagawa niya? Mamahalin mo ba siya kapag taliwas na sa gusto mo? O sa perception mo? It is not about the status that you know. Alam mo. It is your heart. The issue is your heart. The issue ay ang puso natin. Alam mo, ang ating Panginoon, alam mo, talagang hiningi ko sa ating Panginoon, my pastor, yung pastor's day, I ask forgiveness talaga. I cry out to Him na patawarin niya ako. At alam mo, the good thing in prayer talaga, you will be more sensitive in the word of the Lord. You will more sensitive. Kung nag-doubt ako sa sinabi ng ating Panginoon, nag-doubt ako doon, hindi ko siya everything because Jesus is in you. Amen. Because Jesus, you are behind to Jesus. Are you with Jesus? Alam mo po, talagang I treasure it, that learning sa Panginoon. Alam niyo, yun yung nagpapabago. Tinugon ng ating Panginoon ng lahat. Kasi hindi niya kailangan
ayusin yung sitwasyon. Kailangan minsan, ikaw ang ayusin niya. Para lang maging maayos yung sitwasyon. Kasi minsan tayo lang yung nagpapakritikal sa sitwasyon na hindi naman dapat kritikal. Hindi naman dapat talaga kailangan pati yung pananampalataya mo, isasakripisyo mo. Hindi kailangan pati yung pananampalataya mo at paglilingkod mo sa Panginoon, it will affect. It is a lack of faith. Tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi tayo naglilingkod sa tao. Minsan kasi akala natin yung mga nagsasalita dito, minsan nire-reflect natin yung yes, true. You need to reflect their lives. Pero minsan, kailangan gawin ng ating Panginoon, i-allow niya yon to understand na kailangan nating ipanalangin ng isa't isa. Kailangan nating manampalataya na kailangan rin ng mga leaders ninyo ng panalangin. Kailangan kung ang mga leaders ay bumabagsak, what more? Nananalangin na yun ha. Amen. Amen. Nananalangin na yun. What more? The ordinary Christians. Amen. Anong pangsanggalang mo? Ano ang magiging pananggalang mo para sa kaaway? Anong gagamitin mo para hindi ka ma-penetrate ng kaaway? It's God's prayer. Never doubt. Never doubt that God's existence in your life. Never doubt. It's very essential to listen. It's very essential. Ang ating Panginoon ay nakikinig sa atin. Earnestly. Earnestly. Pag lumalapit tayo sa ating Panginoon. And that's the verse. 1 Peter chapter 3 verse 12. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. And will give you righteous life. Alam niyo ang panalangin, it will direct you to holiness. Ang panalangin, it will direct you in righteousness. Ang panalangin, it will direct you in God's will. Ang panalangin, it will direct you in the right path. Kapag hindi po tayo nanalangin, disaster ang buhay natin. Magulo. Hindi mo maintindihan. Walang kapayapaan. Parang yung gumising ka sa umaga. Alam niyo po, dumating din naman ako sa puntong nawalan akong ng ganang manalangin. Hindi ako literally nag-doubt sa Panginoon, pero dumadating na ako sa ganung punto. Alam niyo kung bakit? Pag hindi mo kinaugalian manalangin sa ating Panginoon, hindi mo kinaugaliang manalangin sa ating Panginoon, mararamdaman mo unti-unti kang nagbabago. Dati kang hindi mainitin ang ulo. Dati kang may payapang puso. Dating yung pamilya mo ay maayos. Pero kapag ka hindi ka nanalangin, alam niyo po, and that's my struggle before. Until now, I pursue. Kasi matagal bago ibalik talaga yung dati. Naiintindihan ako nito, yung mga nakaranas talaga sa prayer. Ng release ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Yung naranasan mo, yung kapangyarihan ng ating Panginoon, when you pray, people heal. When you pray, na-encourage mo yung tao. When you pray, nagbabago yung sitwasyon. Amen. Pero alam mo, pinaranas sa akin ng Panginoon. Hindi ito naging aksidente na sa akin to binigay. Amen. Kasi alam ko, ang Panginoon, gagamitin niya yung testimony ko in prayer. Naging struggle din ako sa prayer. Kung kaming leaders ay naging struggle, what more? Alam nyo, ang kailangan nating gawin ay magdesisyon.
pagdesisyonan mo ngayon, hindi bukas, hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa isang araw, hindi sa isang linggo, kundi ngayon mo tutuldukan. Lord, tulungan mo kong manalangin ng may kapangyarihan. Tulungan mo kong manalangin that can penetrate the heaven. That can penetrate the heart of God. You pray. And next is doubting God's goodness. Minsan, we doubt yung ating Panginoon na tumutugon ba siya talaga? Nagre-reward ba talaga siya? Kasi minsan, akala natin, pag nag-pray tayo, hindi tumutugon ang ating Panginoon. May mga factor po yan. Sabi dito, faith includes trust in God. Character. He is not just existent. Hindi lang siya nag-exist. He is good and faithful. Yung salita niyang good and faithful, totoo ang ating Panginoon. Sumasagot siya sa lahat ng sincero. Yes. Hindi half-hearted na manalangin sa ating Panginoon. Sincere, sumasagot ang ating Panginoon and will find Him and experience His favor and promises. Maraming promise ang ating Panginoon sa buhay natin. Amen. Kung nakakakita kayo ng mga taong may mga testimony sila na Lord, na nararanasan nila yung kapag nanalangin sila talagang sinasagot ng ating Panginoon. Kasi alam nila na talagang sumasagot ang ating Panginoon. Kilala nila. And a hindrance in prayer is doubt. Again, doubt. Huwag kayong mag-aalinlangan sa ating Panginoon. Na pagpapalain ka niya at sumasagot siya sa lahat ng panalangin na meron tayo. Pero tandaan lang natin, may tatlong klase ng pagsunod, ng pagtugon ng ating Panginoon. Yes, wait, and no. Okay? Kailangan ma-identify natin what is yes, what is no, and wait. Kasi baka may binabago lang ang ating Panginoon sa buhay natin. And this is a real and common hindrance. Yung, doubt. Nagdadalawang isip ka. Alam mo man tama, gagawin mo. Pero bakit nagdadalawang isip ka pa? Actually, this is one of the nakaka-apekto para yung willingness natin manalangin at lumuhod sa ating Panginoon. Amen. And minsan, may factor yan. There is a factor kung bakit ka nagdadoubt na hindi tumutugon ang ating Panginoon. Minsan, may experience ka, nananalangin ka ng kagalingan, nananalangin ka ng protection, nananalangin ka ng provision ng ating Panginoon, pero hindi niya tinugon during that time. And minsan, yung feeling natin na hindi tayo worthy sa harapan ng ating Panginoon. Na hindi tayo lumapit, hindi tayo karapat-dapat na lumapit sa ating Panginoon. And minsan, yung confusion, masyado tayo nako-confuse. And minsan, alam ko lahat, takot dito. Yung fear of silence ng Diyos. Kaya alam nyo, gusto ko yung sinabi ni Brother Edon mo, kahit na hindi sumagot ang ating Panginoon, still, magtitiwala ako at mananalangin ako sa Panginoon. Hindi man siya sumagot o maging parang feeling mo malayo ang ating Panginoon sa panalangin mo, still manalangin pa rin tayo. Kasi
The Lord is watching us. Hindi man niya iparamdam sa atin na naririyan siya. Pero He is watching us. Tinitignan niya tayo. And don't be disappointed kung hindi natugon ng ating Panginoon yung mga panalangin natin. Sometimes, tayo yung binabago ng ating Panginoon. And sometimes, alam niyo po yung kay J. Joseph. I'm expecting din na miracle kay J. And may journal ako dito eh. Lord, ano ba talaga? Ginano ko na talaga yung Diyos. Sorry ah. Sabi ko, Lord, talaga sorry. Kasi, ano ba talaga? Kasi, mukhang okay. Tapos, dadali sa ospital. Ganto na naman daw. Critical na. Ano na? Alam mo, minsan, sabi ko, Lord, alam mo minsan, tama yung kantang, what if the blessings comes to raindrops? What if the healings comes to tears? Alam mo, alam nyo, hindi natin minsan nauunawaan ang ating Panginoon. Bakit niya dinala sa ganung punto si Jay? Kasi, alam nyo po, kung binuhay niya pa si Jay, baka may tendency pang lumayo sa kanya. May tendency pang hindi na siya, kasi alam nyo naman ang mga tao. Pag nakaranas ng miracle, di ba? Maraming example sa Bible na nakaranas ng miracle. After that, hindi na nila nakalimutan na nila ang ating Panginoon. Baka dumating siya sa puntong gano'n. And pangalawa, kaya inalaw si Jay na mamatay para maligtas ang buong sambahayanan nila. Ang buong pamilya, hindi lang pamilya ni Jay, pati yung mga relatives niya. That's the plan. Minsan hindi natin siya maintindihan, pero kinalaunan, while we are praying to the Lord, may intindihan natin yung sitwasyon, may intindihan natin bakit hindi inaalaw ng Diyos minsan yung mga ganung bagay. Hindi po yan ang magpapatigil sa atin sa panalangin. Hindi ang circumstances mo ang magpapatigil sa panalangin, kundi kung paano mo tinitignan ang ating Panginoon na tumutugon sa iyong panalangin. And last is spirit of laziness. Inconsistent. Gusto ko na... Grabe naman kayo pag hindi nyo talaga na-experience yan. Pagod na ako, Lord! Alam nyo, lahat tayo napapagod. Pero alam nyo po, that's one thing. Tatamaan po ito nung next speaker. The secret in prayer po. The secret para ikaw mismo ay magtagumpay sa buhay mo ay ang panalangin. The secret that para magkaroon ka ng lakas, para magkaroon ka ng katalinuhan, para ma-provide lahat ng pangangailangan mo ay panalangin. Panalangin. Kung tumigil ka man, give it up. Balik ka ulit. Hindi ang Diyos nagpapa-disqualify. Hindi niya yung wag ka na, umuwi ka man. Huwag ka na manalangin ulit kasi hindi ka naman nanalangin talaga. Hindi ganun ang ating Panginoon. He wants you to overcome your challenges in your life, in your study, in your family, in your career. The key para ikaw ay magtagumpay sa career mo, prayer. The key para ikaw ay tumalino, prayer and reading the Bible. Para ikaw ay magtagumpay sa lahat ng challenges mo, prayer. Prayer lang po talaga. Maging consistent tayo dito. Kasi sabi niya doon, kung sino man diligently, masipag na manalangin, doon siya tumutugon. Baka kaya minsan hindi siya tumutugon kasi hindi tayo masipag manalangin. Hindi tayo consistent. Minsan pag tinamad na tayo, actually alam niyo po pagka-prayer, sorry Lord talaga. Marami talaga akong sablay. Alam niyo minsan, naging kaisipan niyo rin yan. Alam ko, naging kaisipan niyo rin to, mga nanay. Alam niyo,
may pasok kasi si Atara kinabukasan. Maagang maaga. Eh, pagod na ako talaga as in. Iba na talaga yung katawan ko ngayon. Kinawa, sabi niya, sasama ka? Ganun lang naman yan si Arma. Sasama ka? Hindi ako kikibo talaga. Hindi talaga ako kikibo. Matagal ako kikibo. Kasi tinatansya ko eh. Tinatansya ko, matutulog na lang ba ako? Kasi maaga pa bukas. May pasok pa. Tapos ano, alam mo, pag nag-decide ako, hindi ako pupunta. Matutulog na lang kami. Alam mo yung mga anak ko, hindi kami natutulog. Ano ba yan? Sabi ko, bakit? Alam mo, dapat nagpunta na lang tayo kasi di rin naman kayo natutulog. Sabi ko, sayang, napagod lang ako ng gusto. Sabi ko gano'n, napagod lang talaga ako. Kaya alam niyo po, kaya po ano, nakikita niyo ulit ako sa prayer meeting. Talagang sorry talaga kay Lord. Hindi dahil bakasyon at hindi magising ng maaga, kundi I wanted to hakbangan. Gusto kong hakbangan ulit. Yung meron akong pananampalataya noon. Kasi sa akin noon, walang negative. Lahat positive. Nung sinabi ng boyfriend ko pa yung asawa ko noon, wala pa akong perang ipon para mag-asawa. Sabi ko, God will provide. Alam niyo po, the Lord provide them. Sobra pa. Sobra pa talaga asin. Kahit ngayon, hindi na, alam niyo po, aminado ko na hindi ka tulad dati. Kapag tumatanda ka pala, dapat tumatanda tayo na mas lalo tayo maging matapang sa ating Panginoon. Hindi. Tumatanda tayo ng mas lalo tayo nagwi-weekend. Alam mo yung marami ng takot, bayarin, magkakasakit si ganto, si ganyan, marami tayong worry. Nang dapat, habang tumatanda tayo, mas lalo tayong lumalakas sa ating Panginoon. Mas lalo tayo nagiging diligent. Mas lalo tayo nagiging consistent. And because there is so many factors in our life para mahinder tayo doon sa panalangin na dapat naaabot natin ngayon. At kung makikita niyo po, ang ating Panginoon, He will reward the diligent person na nananalangin talaga. Talagang taimtim. Huwag po tayo maging half-hearted. Yung pupunta ka lang ng church kasi inaya ka ng asawa mo. At wala kang magawa dahil outside ko lang po ka pag hindi ka sumama. Huwag pong ganun. Kailangan wholeheartedly. Alam mo, kung ikaw ay nagiging inconsistent, ang susi dyan, prayer. If you want to come back, your first love from the Lord, you need to pray. Pray. Huwag kayong magtiwala masyado sa mga tao na sa paligid nyo. If they will fail, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Sa Panginoon tayo. Faith is shown through persistent, passionate prayer life. Diyan nakikita ng ating Panginoon, umulan man o bumagyo, maranasan mo man yung kanyang pagkilos o hindi, you still consistently pray, ang ating Panginoon ay kikilos at gagawin. And He will answer your prayer. And tip ko po, lalong-lalo na sa mga kabataan dito, mga nag-aaral, mga nagpo-pursue ng career nila, ngayon pa lang na malakas pa kayo, manalangin kayo ng manalangin, spend time to pray. Spend time. Kasi alam nyo, darating sa point that your prayer life will be challenged. Magiging challenging yung prayer life nyo. At hindi nyo naging pattern ang prayer, mahihirapan kayong bumalik. Mahihirapan kayong bumalik. And my conclusions, how we will remove that hindrances. First is identify.
and confess the area of your unbelief. Saan ka ba hindi nagtitiwala sa ating Panginoon? What area of your life na hindi mo ibinigay sa ating Panginoon? What area of your life na kailangan mong isurrender sa ating Panginoon? And next, build your faith through the Word of God. Read. Kasi pag wala kayong alam na salita ng ating Panginoon, wala kayong pangahawakan ng pangako ng ating Panginoon. Read. And worship. Hindi lang kailangan mag-worship na kailangan kompleto ang instrument. Sabi nga, di ba? Kapag ka, wala na, ay kantang when the music fade, paano kung wala ng music? How you will worship the Lord? Hindi lang sa awitin, maging ang buhay mo ay dapat nagpupuri sa ating Panginoon. And testimonies, alam mo kahit hindi ka magsalita, kahit hindi mo i-brag, kahit hindi mo ipagmalaki, ang ginagawa ng Diyos sa'yo, makikita yan. It will manifest in your life. Kitang-kita yan. Magsha-shine yan. And ask God to increase your faith. Kung medyo little pa lang yung pananampalataya natin, i-ask natin ang ating Panginoon. Alam niyo, maraming magagandang bagay ang kayang gawin ng ating Panginoon. Kung maraming magandang bagay na ginawa Diyos sa buhay namin, ganun din sa buhay ninyo. Hindi po pwedeng kami lang ang makaka-experience. Dapat kayo rin first-hand experience. First-hand, hindi po pwedeng rumors lang, hindi pwedeng narinig ko lang. Kayo first-hand. And faith, so your prayers may please Him and bear fruit. Magbe-bear ng fruit po yan. At makikita yan sa buhay niyo. At yun lang po, thank you and God bless you. Praise the Lord, salamat sa mga katotohanan. Actually mga kapatid, natawa lang ako kanina kasi ako yung pastor, kapag ikaw ay leader ka na, hindi ako yung kagaya ng pastor na nagagalit, hindi. Ang ibig kong sabihin, alam mo na yun. So, kaya natatawa na lang ako. Kasi, tandaan nyo, tandaan nyo, lahat tayo tandaan natin. Sa Galatians chapter 6 verse 7, may sinabi doon na what you sow is what you reap. Dito naka-address ang finances, spiritual growth, o sa sitwasyon. Okay, at makinig kayo. Ang ibig sabihin nito, kung ano man ang magiging future mo, ito'y may kinalaman sa ngayon. Kung ano yung tinatanim mo, kung ikay tamad manalangin, you are. Sabi ng ganon, prayerless, yung pagtugon ng Diyos mga kapatid, hindi yun sa, ikaw ay matagal na, magaling ka na, marami ka na, marami na kayong close ni Lord. Okay, hindi yun. Okay, kasi na believer. Then, talagang nanampalataya ang talaga ako. Alam niyo ba mga kapatid, hindi inuulit ko, dito pinag-usapan ay kay bago. Ang sabi ng Biblia sa Matthew chapter 17 verse 20, sinabi ni Jesus, di ba, normally, kapag kayo Christian, natural, maliit pa ang pananampalataya mo. Pero, kahit maliit yun, sabi nga ni Jesus, kahit magkaroon ka na ng pananampalataya na kasing laki ng mustard seed. Ibig sabihin, kasing laki lang ng buto ng mustasa, which is napakaliit noon, mas maliit pa yun. Siguro, I think, kasing laki lang ng butil ng bigas. Pero kapag itinanim ito talagang yayabong, gano'n yun ang ibig sabihin. Ang sabi ni Jesus, magkaroon ka lang ng maliit na pananampalataya. Ngunit, ang pananampalataya ito ay genuine naman, powerful yun. Ito yung sinasabi ko mga kapatid, nung ako'y months pa lang naman ng palataya, nagkasakit yung nanay ko, as in grabe, halos ikamatay na niya. Then ang sabi nga ng nanay ko, sabi sa kapatid ko, babae, nandun sa probinsya, Jen na ang pangalan, Jane, sulatan mo yung kuya mo, which is panganay, na sabihin mo, umuwi na,
magpapaalam na siya kasi hindi na niya kaya. Alam mo ba, pananampalataya ko doon mga kapatid, hindi ako uwi. Kasi yung pagtatrabaho ko, yung sweldo ko, yun ang pambabayad sa ospital. Nagets nyo? Pinanghawakan ko na hindi mamamatay yung nanay ko kasi that time yung nanay ko is not already believer. Hindi pa siya mananampalataya. Kaya nung umabot na ng 3 araw, mga 2 gabi ako walang tulog kasi iyak lang ako ng iyak. Dumating yung time sa trabaho, wala ako sa sarili. Lumalagpas ako kapag kami kinukuha akong gamit. Sa sobrang sobrang pag-aalala ko na bagamat na naniniwala ako na pinaghawakan ko pananampalataya na hindi mamatay si nanay, pero dumating din yung time na paano? Kaya dumating yung time na sabi ko, Lord, hawak mo ang buhay, sabi ko. Meron talagang hangganan ang buhay. There's a time for everything, right? A time to born and a time to die. Meron talaga kontrolado ng Diyos yun. Pero kontrolado pa rin ng Diyos, pwede nang i-extend yun. Hawak pa rin niya yun. Kaya sabi ko, Lord, kung andyan lang talaga yung buhay ng nanay ko, sige, ganito na lang. Kunin yung buhay ko, ipalit doon sa nanay ko. Hoping na one day, makakilala ang nanay ko sa ating Panginoon Jesus. Ang sabi ko, ako na lang yung mawala. Kasi sure na ako sa sarili ko na ligtas na ako that time. Ano ang pinupunto ko dito mga kapatid? Bagong mananampalataya pa lang ako. So hindi ganun ang Diyos. Kahit, even you are a new believer, i-honor ng Diyos siya. Ang kailangan lang natin mga kapatid, yung genuine faith. Okay? Isa pa, last na lang. Isa sa mga marami, mga kapatid, tandaan nyo, maraming mga mananampalataya. Tandaan nyo to ha? Sa Lucas chapter 17, Luke chapter 17, verse 11 to 19, mayroong eksena dyan na mayroong tatlong may sakit na ketong. 10 lepers. Tama ba? Itong they desire na pagalingin sila ng ating Panginoong Jesus. Then, talaga, when Jesus passing by, talagang sila, Lord, kailangan mong gumaling. So, madaling salita, gumaling ka ito. Alam niyo ba mga kapatid, ito ang danger ng mga mananampalataya. Sabi nga ni Pastor Arlene, hindi ito pinag-usapan kahit naka-experience ka ng miracle mula kay Lord. Minsan, yun pa ang nagiging dahilan, nagiging kampante. Alam niyo ba mga kapatid, sa tatlong may sakit na ketong, alam niyo ba siya sakit na ketong, yung naagnas yung buong katawan. Hindi ko lang alam hanggang sa rin kung may gamot na dyan. Okay? So, doon sa paano nga, Lucas chapter 17 verse, Brad, 11 to 20 lang yan. Kwento ko na lang sa inyo mapatid kasi, wala tayong oras. Nung gumaling itong 10, tapos sabi ni Jesus, okay, pumunta kayo sa mga press. Kasi ang mga press doon, parang doktor, magpapakonsulta sila kung gumaling na nga. Habang naglalakad sila sa daan, naramdaman nila nagsigaling na sila. Kuminis yung mga balat nila. Ngayon, habang napansin ng isang ito na gumaling na siya, hindi na siya tumuloy doon sa press para magpakonsult. Bumalik siya sa nagpagaling sa kanya, which is Jesus. Tingnan nyo, out of 10, isa lang ang bumalik. So what is my point? Danger mga kapatid kapag ang ibig kong sabihin, kung maganda ang sitwasyon mo, huwag kang mag-relax. Mga kapatid. Hindi naman ibig sabihin kung bad situation sa kakalang lalapit sa Diyos. Pwede kang manalangin sa Diyos kahit maganda ang sitwasyon. Pwede kang manalangin sa Diyos magpasalamat dahil abundant ka. Amen? Pwede kang Lord, salamat. Kagaya dito isang pinagaling. Bumalik siya, hindi kung anuman kundi magpasalamat. Amen? Kasi ang prayer, it is the fellowship between you and God. Relasyon nga mga kapatid, hindi porke nandito ka sa church na to. Hindi yun. Kailangan talagang magkaroon tayo ng personal relationship. Amen? Kaya lang, pinausap ko yung bunso ko kasi alam ko, sabi ko na, you need to have a personal relationship sa Diyos at saka ikaw. Yung bunso namin na malaki. Kasi alam ko. Kasi gusto ko talaga, lahat tayo, amen ba mga kapatid? Huwag kayong sabi ka ng Pastor Arlene, huwag ka lang manalangin dahil sa asawa mo, magagalit kapag hindi ka sumama. Manalangin ka dahil gusto ng Diyos na magkaroon talaga ng personal na relasyon. Amen?
Iba yung relasyon mo sa asawa mo, sa anak mo. Kasi pagdating natin ng pagharap natin sa Panginoon, hindi na natin kaya saluin yung ating mahal sa buhay. Amen. Hindi ko kaya niligtas yung asawa ko. Ang kaya ko lang turuan, ang kaya ko lang pangunahan yung aking mga anak. Pero ang pagharap natin sa Diyos, ikaw lang at ang Diyos ang mag-uusap dyan. Tandaan nyo, mga kapatid. Huwag niyong kalilimutan na dapat magkaroon tayo ng personal relationship sa Diyos. Amen? Salamat! Ganito yung ating mga kapatid, magpapalakas. Yung number one pa rin kailangan mag-rely ka sa Diyos. At hindi lang sa magandang sitwasyon. Dapat ganun tayo mga kapatid, pagpunta na tayo sa kahirapan. Okay, yun lang ha. Magandang mo sabihin, napakaganda yung mensahe ng Diyos ngayon. Mga hindrances. Gusto lang naman ng Diyos na makausap ka. Kapatid, so mga hindrances na yung kailangan natin. Hindrances din pala yung magandang sitwasyon. Kasi di ka mananalangin. Kasi, okay Lord, all is well. Okay lahat Lord. Hindi. Pwede kang manalangin sa Diyos para lang magpasalamat sa Kanya. Amen? Kung rin pakapakalagan natin ang Diyos na Diyos. Hindi ko alam kung ano mga hindrances kaya kami natamad manalangin. Mga kapatid, gusto talaga ng Diyos na mag-impress tayo. Hindi lang sa pananalapi. Amen? Gusto ng Diyos na mismo yung ating relationship sa Diyos will grow. Amen? Hallelujah. Tayo tumayo mga kapatid. Kung saan, di ko alam, napakadaming napakinggan natin kanina. Di ko alam kung saan nangungusap ang Diyos. Pwede tayong lumuhod, o kaya kung mahirapan kang lumuhod, pwede tayong lumuhod sa upuan mo, o kaya dito sa daan na to, pwede tayong lumuhod, o pakihigay natin ang tawad sa Diyos. Kanina, how many times yung ating speaker na nag-ask ng forgiveness sa Diyos? Dahil inamin niya, marami rin akong pagkukulang in terms of prayer life. At totoo yun, lahat tayo, may pagkakataon na napagod tayo. Pero hindi ibig sabihin na i-chapuin mo si Lord, the Lord. Hindi, mga kapatid. Kahit pa lang yung magpasalamat ka sa Lord kahit 10 minutes bago ka matulog. Amen? Ang valid lang mga kapatid na hindi ka manalangin o ikay ka na, naghihingalo ka na. Amen? Ganun naman, salamat sa Diyos. He is a good God. Hingin na lang tayo ng tawad. Pwede tayong tumuhod. Kausapin natin ang Diyos. Hayaan mo lang kami maawit dito. Kausapin mo ang Diyos habang nakalod ka. Give us your heart. Lord, ibigyan kami sa iyo, Diyos. Pagkatag-fellowship kami sa iyo, Ama. Because you are our God of goodness. Hallelujah. Lord, tulungan mo kami, Ama. Dahil di lamang, Panginoon, magiging routine, Panginoon, ang aming pagpapalik sa lugar na ito. Kundi, Lord, pag-invest kami, Panginoon. Lalago, Panginoon, ang aming pananampalataya. Our relationship, Panginoon, ay lalo paglalago. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Panginoon ko, hallelujah. Salamat po, Lord. Ang Panginoon na maranasan ka namin, Panginoon. Pakilala ka namin na lumusan, Panginoon. Ang iyong pagka-Diyos. Father God, hallelujah. Forgive us, Panginoon. Hallelujah. Forgive us, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Awitin natin ito na yung gawin mong panalangin. Awitin mo ito na magiging magdadala ito ng katagumpayan sa buhay mo.
Oh, hallelujah. Minsan pa mga patuloy po kami na nagpapagbabagan. Patawad po kami noon kung nagiging routine na lang kami noon ang ginagawa namin o Diyos. Nagiging enjoyment lang namin o God na namin pong ginagawa. Sorry po Lord. Salamat sa paalala mo o God. Nabibigyan mo ng diin Panginoon ng aming pong pakipag-usap sa iyo. As a form of relationship Panginoon. Na dapat bilang karelasyon ay mayroong pag-uusap. Oh God. Lord, tulungan mo kami Panginoon. Sapagkat alam namin, O Diyos, na pahirap ng pahirap ang mundo, O God. Tulungan mo ngayon pa lamang, O God, ngayon pa lamang. Tulungan kami, Panginoon, na matuto talaga kami madala. Because I believe, O Diyos, na nais mo, O God, na makilala ka pa namin. Ma-experience namin, O Lord, ang iyong kapangyarihan. Not only the goodness, Panginoon. Matakala namin na-experience ang kabutihan mo, O God. Hallelujah. Lord, tulungan mo talaga ang iyong mga anak ko, Diyos, na nagnanais pa, Panginoon, na makilala ka, O God. Ang mga anak mo, O Diyos, na nagnanais na sa kanilang buhay, Panginoon, ay maranasan nila, O God, ang supernatural power, Panginoon ko. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, thank you for being saved, Panginoon. Hallelujah, that we desire, Panginoon, more than that, Panginoon. Lord, mapatuloy kang mahayag, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. Oh, Lord, salamat sa kapatawaran. Hallelujah. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos. Salamat sa mga mensahe, Panginoon, na ang nakapakinggan, Panginoon. Lord, tulungan mo ng Panginoon, magiging aware ka ng Panginoon sa mga hindrances upang hindi manalangin. Hallelujah. Make us wisdom, Panginoon. Hallelujah. Na buhay, Panginoon ko, Lord. Kailangan namin talaga ang prayer. Salamat po talaga, Lord, na patuloy kang nagpaalala sa amin, Lord. Hallelujah. Purihin ka, patuloy mo pagpalay mo, Lord, ang iglesia nito, Diyos. At patuloy mo kaming pagbuhin, Lord. Patuloy mo kaming turuan. Patuloy mo kaming sawayin kung kailangan sawayin mo, Diyos. Hallelujah. Lord, ang nais talaga namin na kami, O Lord, ay as a follower of God. Hallelujah. Salamat po talaga, Ama. Minsan pa, Lord, aming kang pinapapurihan, pinasalamatan sa iyong ginawa at patuloy pang gagawin sa aming buhay. Thank you for your goodness, Ama. In Jesus' name. Amen.